Unahin natin yung nag-comment na nagtutulak itong 5 senador na mag-convene as a Senate Impeachment Court ang Senado. I'm referring to Tito Soto, the Itbulaga Senator, Risa Hontiveros, si Kiko Pangilinan, si Bam Aquino, at saka si Erwin Tulfo. They don't have the numbers, mga kababayan. Malamang sa malamang po, 17 or 18 ang makukuha na boto pabor sa posisyon ng Senado na lubusan ng tuldukan itong basura at bugos na impeachment complaints na idiniklara ng Korte Suprema bilang unconstitutional at invalid. At ito po, walang makakapilit dyan sa Senado kahit ano pa ang ngaw-ngaw at hysterical ni Lola Laila de Lima at mga alipores niya like si Sindanya ng Akbayan Hilaw na Komunista Group na mga alipores ni Hontiveros. Ang Senado po ang magtatakda at magbibigay ng pagtuldok sa lubusang hindi na umusad pa ang basura at walang legal na batayan na uri ng impeachment complaint na ito. It's all about power. Tungkol lang ito sa kapangyarihan at pagkasakim sa gahaman sa pondo at kapangyarihan ng Marcos at Romualdez, sapagkat the only singular political obstacle right now na hindi po magtatagumpay ang ambisyon ni Marcos at Romualdez that they will consolidate power beyond 2028 is the presence of Sara Duterte. The last man standing is a woman by the name of Vice President Sara Duterte. Malinaw po that with the continuing attacks that they have done against the political group of the Duterte, ang taong bayan, ang sambayan ng Pilipino, continue to embrace the Duterte brand of leadership. More than ever, nang nakikita na nila na mas lalo pa pong na ikukumpara ng mamamayan ang mas matino na pamumuno ng Duterte brand of leadership, mas lalo pong napupukaw ang interes ng taong bayan sa ginagawa nilang pagdurog at walang humpay, walang tigil na pagwasak sa pagkatao at integridad at dangal ni Pangulong Duterte at ni Vice President Sara Duterte. Klarong-klaro, mga kababayan, kung ano ang purpose nila. Bakit hindi sila makamove on? Halos mag-cardiac arrest at mag-hysterical itong sila Martin Romualdez. Si Marcos, siyempre, alipores niya rin yan. Sinusuportahan niya ito eh. Kasi kung totoo na hindi siya interesado na magpatuloy pa itong bugos at inutil na pagbuo nila ng articles of impeachment, hindi dapat sinabi na niya, ako, si Bongbong Marcos Jr., ang inyong Pangulo ay nananawagan na itigil na ang walang katuturan at mapanghati at mapangwasak na pagtutulak ng impeachment na yan sapagkat nagsalita na at nagdesisyon ang Korte Suprema. Igalang natin ang kaalaman at ang kapangyarihan ng Korte Suprema na umiral at manatili ang kanilang pagtingin ng anong tama para sa batas at sa saligang batas lalo na. At itigil na ang mga pangayan na yan, mga motion for reconsideration, kung ano-anong pa-interview na yan, sapagkat yan ay walang patutunguhang mabuti sa ating bansa. Sumunod tayo sa batas at ang batas ay na-establish na ang sinasabi ng Korte Suprema ay mali ang ginawang constitutional unconstitutional ang inyong impeachment process na yan, itigil nyo na kung pwede pa. That word or those words that would come from Marcos will have an effect of a policy. At siyempre, sasabihan niyang, panawagan niya si Martin Romualdez, tumigil na kayo, Speaker of the House, at ang Kongreso, ang House of Representatives, ang Senado rin, itigil na ito kung pwede, sapagkat igalang na natin ang tagapagtaguyod at tagapagbantay ng tamang pag-iral ng batas at sinabi na nila na mali at labag sa saligang batas ang ginawa na impeachment complaints laban sa pangalawang Pangulo. Therefore, let's move on. Diba?
kung matino ang pag-iisip niya, mga kababayan. No? Kaya nga dapat natin itong tandaan na hindi pwedeng inosente si Marcos Jr. dito. All along, gusto niya itong gawin. Nila Martin Romualdez at mga alipores nila na mga swapang na politiko at mga kaalyado nilang mga komunistang hilaw, mga sumbi ng Dilawan at Pinklawan at mga urban operatives ng communist terrorist group ng CPP, NPA, NDF, because all along, the beneficiary, kung sakali man pong mapa-convict nila si Sara Duterte, which is a long shot, no? Malabong mangyari yon because they cannot control and they cannot dictate upon the Senate, mga kababayan, and the conviction in the impeachment will only happen in the Senate. At the Senate, hindi po nila mapatanggal si Sara Duterte. So bakit nila iginigiit ang impeachment, mga kababayan? Sapagkat ang impeachment conviction ni Sara Duterte sa impeachment court ng Senado will have an effect of accessory penalty na matatanggal si Sara Duterte sapagkat pangalawang Pangulo, mawawala ang kanyang mandato bilang elected Vice President. At the same time, she will be perpetually disqualified to hold any public office. So that means hindi na siya pwedeng ma-appoint, hindi na siya pwedeng tumakbo bilang presidente o ano pa mang posisyon sa gobyerno, hindi na siya pwedeng mailagay. Yun po ang purpose kung bakit iginigiit ng grupo nila Marcos at Romualdez na ipakonvict sa Senado by way of impeachment conviction si Sara Duterte. After all, it's not about accountability. It's not about protecting public fund. Sapagkat sila nga, si Marcos at Romualdez, ang pinaka-guilty dito sa malawakan na pandarambong at pangungulimbat at pandurobo sa kaban ng bayan. Subalit, tahimik sila at patay malisya, kunwari ay walang alam at kunwari ay normal lang, subalit alam ng taong bayan na sila po ang pasimuno ng malakihan at malaganap na pagnanakaw at pandarambong sa kaban ng bayan. O, di dapat inimbestigahan nila ang sarili nila at nagbigti na sila direkta pa. Kasi wala namang ibang magnanakaw ng ganito kalakihang umaabot sa trilyones na pesos na pondo ng mamamayan kung hindi ito kinukonsenti at ginagawa ng administrasyon ni Marcos. Malinaw po yan, mga kababayan. So, hindi ito tungkol sa accountability ni Sara Duterte or tungkol sa kanyang pananagutan hinggil sa mga paglabag sa anti-graft and corrupt practices. Sapagkat ang layunin talaga nila ay mapatanggal si Sara Duterte at hindi na maging kwalipikado pa na tumakbo bilang presidente sa 2028 so that there will be no more obstacle na pwedeng pumigil sa layunin nila Marcos at Romualdez na sila pa rin po ang magkontrol at magmonopolyo ng kapangyarihan lagpas pa sa termino ni Marcos sa 2028. Ayan. Klaro ba, mga kababayan? So ito pong binabanggit ni Ontiveros na ito, malabo po yan na makakuha sila ng majority decision. Siguro 6 ang pinakamarami nilang makukuha na boto na papayag na ibaliwala ang desisyon ng Korte Suprema. Subalit, mamarkahan po sila ng taong bayan. At itong binabanggit ni Laila de Lima na ipapa-impeach ang mga justices, subukan niya na gawin ito at nang tudutudong mahihiwalay sila sa mamamayan at talagang magngangalit na ang taong bayan sapagkat ang layunin na nila ngayon ay wasakin pati po ang integridad at otoridad ng Korte Suprema na tagabalansi ng batas at pag-iral ng demokrasya natin na dapat ginagabayan ng batas. Gustong wasakin nito nila Joel Chua, nito nila Laila de Lima. Ang lahat ng ito ay utos ni Romualdez at kinukonsinti ni Marcos. No, mga kababayan? Kaya, malinaw kung sino nakikipagsabwatan dito. It's not the Duterte. Ang mga Duterte ang gusto nilang wasakin, but they fail to do that
sapagkat ang taong bayan mas pinipili at minamahal pa rin po ang Duterte brand of leadership, mga kababayan. Ayan. Hello ka Eric, watching from Bursa, Turkey. Ingat ka palagi dyan sa Pilipinas. Delikado ka dyan ka Eric. Maraming salamat ha. Caitlin Torino Mix Vlog, no? Nag-aalerto si ka Eric and I will update you anytime kapag nandyan po ang aktual na panganib sa seguridad at pag-iral ni ka Eric dito. Thank you for your concern. Thank you for your prayers. At alam ko po na nag-aalala kayo. But okay po, I am preparing also my contingency plan para po masecure ko rin ang sarili ko. Hindi ko na i-discuss dito. Hasley Garcia, mga makakaliwa yata yan, no? Walang makakatibag sa mga Duterte. Tama yan. Nawena Caceres, true. Erlinda Lanusa, tama. Good evening, Sir Eric. Pa-shout out. Saan yun? Nawala ang pa-shout out. Sorry. Rosel Bareza. Gemma Yang Soto na yan. Graduate ng school book. Nawala yung pa-shout out. Gemma Estelioso, Wina Caceres. Sorry kasi nag-skip siya eh. Aguila Skyfly. Good evening ka Eric, watching live from Kabangkalan City, Negros Occidental. Sabi ni Inutil si Marcos. Okay. Friendship na ngayon ni Marcos ang mga makakaliwang grupo. Tama, Weng. Correct ka. Elina Jokino, taong bayan, gising na. Watching here and Bethesda. Where is Bethesda, Elena? Middle East ba ito? Or somewhere in Europe? Please advice or feedback. CG Betty, ka Eric, sana mag-people power at matauhan na ang mga sundalo. Tahimik pa rin sila. Janice De Blois, ka Eric, in case po na ituloy ang impeachment against sa desisyon ng Korte Suprema, pwede po ba tayo mag-people power? Opo, pwede po, sapagkat we have to protect democracy. When the institutions of democracy become corruptive and are doing against the intent of democracy, against the interest of the people, and against the rule of law, the people have the right to protect democracy and to protect the rule of law by pointing out na kung ano ang mali at panindigan natin. Tama po yan ang inyong binabanggit. Watching from Los Angeles, California, Virginia Buana. Yung nanood ako ng ka-Eric yung live dati ng Duterte Youth, andon ka po pala. Opo, yung nagmarcha kami mula po sa Liwasang Bonifacio papunta po sa Supreme Court. Mayong gabi ka Eric, halong kapirmi, sabi ni Mercedes Almaiz. Almaiz ba? Tama. My Life's Spices. Good evening ka Eric, watching from Singapore. Ayun. Pa-shout out po ka Eric from the land down under. Thanks po. Lawrence Kai 1. So the land down under, that means Australia po ito. From the land down under. Tama po ba? Pangalawa po sa ating balita ngayon, mga kababayan, ito po ang panawagan ni Leila de Lima na ipapa-impeach ang mga Supreme Court justices. Delikado po ito, no? Dapat magsalita din dito si Marcos at si Romualdez kung ito ba ay kagustuhan nila, kasi nag-hysterical at nag-huhuramentado itong dapat mabalik sa kulungang ito na si Leila de Lima, no? Pinalusot ito kasi ni Lisa Araneta at nila Martin Romualdez para gamitin na attack dog laban sa mga Duterte, no? Kaya hindi po nagkaroon ng trial, no? Hinilot ang kanyang kaso, pinalusot, at nagsabi pa nga ang Court of Appeals na mag-trial ka. Sinabihan niya ang isang judge, I think sa Muntinlupa, Regional Trial Court, bakit mo dinismiss? Just because may isang witness lang na nag-recant ng kanyang affidavit, ay nag-dismiss ka na kaagad. Pwede naman may iba pang witnesses, no? Kaya nga dapat pinapakansila
itong order of release ni De Lima. No? Subalit ngayon, namamayagpag siya. No? Naguhuramintado at pinababayaan siya nila Martin Romualdez na atakihin ang Korte Suprema. Dapat nga, mas-cite ito for indirect contempt. Tanggalan ito ng lisensya sa pagkaabogada dahil sa immoralidad at pati po sa kanyang hindi magandang ginagawa na kanyang gustong wasakin ang integridad ng Korte Suprema. Kailangan po itong disiplinahin itong si Lula Laila De Lima na ito sa kanyang mga wala na sa hulog at wala sa tamang direksyon ng pananabutahe against the authority and integrity of the Supreme Court. No? Kailangan po natin itong i-point out itong kanyang ginagawa. Bagamat alam natin na hindi yan magtatagumpay, pero sakaling gawin nila yan at aatakihin nila ang integridad at otoridad ng Korte Suprema by filing an impeachment complaint at the House of Representatives, ang patutunguhan nito polarization. Pag sinabing polarization, magkakabitak-bitak ang taong bayan at hindi tayo papayag. Nagagawin po nila yan na wala ng karispe-respeto pa sa huling hukumang tagapagtanggol ng batas ay sasalaulain at babalasubasin pa ni Laila De Lima at ng House of Representatives. Hindi na tayo papayag talaga dyan. Yan po ay kalabisan. Yan na po ay iskandalusong paglabag sa institusyon ng demokrasya, which is supposedly yan ang role ng Congress. Pero kung gagamitin sila as a weapon to harass, bully, and destroy the integrity and authority of the Supreme Court in prevailing as the guardian of the rule of law and protector of constitutional rule in the country, aba, hindi pwedeng manahimik pa rin ang taong bayan dyan. Subukan nilang gawin yan. At tayo po ay lalabas sa lansangan at kakaladkarin natin sila sa pangpublikong pagreklamo at kung kailangang ipanawagan natin ang paglaya sa poder nito nila Martin Romualdez at nila De Lima. Kung gagawin nila yan, na ipipilit nila ang paghahari-harian gamit ang Kongreso, aba, hindi na po yan makatarungan. At ang kulukoy na Marcos dyan ang may pananagutan sapagkat hinahayaan niya ang kanyang pinsan na gumamit ng maruruming mga taktika sa pang-aatake at pang-uupat laban sa Korte Suprema. Masunod lamang ang kanilang political demolition job agenda against the Vice President Sara Duterte and against those remaining on the side of the Duterte political camp. So, bantayan po natin ito, ang akbang nila De Lima, sapagkat these are points of indicators na ibig sabihin po, may niluluto sila na gagawin nilang pangbubuli at pang-uupat laban sa Korte Suprema the way Laila De Lima hysterically showcases her sign of scandalous arrogance against Supreme Court by declaring and threatening against them an impeachment complaint sa House of Representatives. Tingnan natin kung mapapanindigan ito ni Lula Laila De Lima. Dapat nga mag-utos na rin ang Court of Appeals, no, na ibalik ito sa kulungan sapagkat nullified ang kanyang release because ang sabi ng Court of Appeals sa RTC, sa Regional Trial Court na nagpa-release sa kanya, yun ay walang bisa sapagkat hindi nagkaroon ng trial. Hinilot-hilot lang ng judge. Nako, Lula Laila De Lima, lagot ka dito. Ang tawag po dyan ay void ab initio. From the very beginning, walang bisa, walang legal na batayan at lumabag sa saligang batas. Kaya bogus po ang articles of impeachment. So kung ano man ang ginawa ng Senado na pag-convene at pag-constitute bilang Senate Impeachment Court noong nakaraang buwan ng Hunyo, lahat ng yon ay invalidated din, voided din, sapagkat you cannot acquire jurisdiction and exercise authority on something that does not have a legal life of its own. Ibig sabihin po, paano ka magkakaroon ng jurisdiction at otoridad sa isang bagay na walang bisa sa batas? Yan ang ibig sabihin yan. And the former senator, one of the seasoned
longest serving senator in the Senate, at ngayon ay retired na yata ito sa politika, at magaling na abogado ito. Si kababayan ko, Senator Franklin Drilon, ay nagsabi na rin na because the Supreme Court declared that there was no valid impeachment complaint after all, therefore the Senate did not and cannot exercise jurisdiction. Mahirap bang intindihin yan, Risa Hontiveros? Mahirap bang intindihin yan, Tito Soto, Erwin Tulfo, Kiko Pangilinan at Bam Aquino? Mahirap bang intindihin yon that on matters pertaining to the interpretation of the law and on matters pertaining to constitutional question, the Supreme Court is the sole and exclusive authority given the mandate by the Constitution na mag-interpret at gumawa ng hatol hinggil sa mga usapin patungkol sa saligang batas at mga pag-operate ng mga batas. Kung ito ay mayroong mga konfliktong pananaw, ang Supreme Court po ang final arbiter and interpreter of the law. Tapos. So itong si Joel Chihuahua, itong si Boy Bangketa, sapagkat lahat ng proyekto niya itinayo niya sa bangketa, halos walang permit sa Manila City Hall at wala pang malinaw na accomplishment report kung ito ba ay tumugma sa Commission on Audit na pag-audit. Pinawasak na at pinademolish ni Mayor Isko Moreno dahil tinatakpan nito ang daloy ng hangin doon po sa isang elementary school building, at ang kanyang bangketa na inoccupy ng kanyang illegal structure na ginastusan ng taong bayan ng humigit kumulang 19 million ay nasayang lamang dahil bugok ang uri ng proyektong ito ng pagkabugok din ni Joel Chua. No? Hindi nag-iisip, abogado ito, pero sabi niya, hindi daw niya kinikilala ang desisyon at pahayag ng Integrated Bar of the Philippines. Hindi mag-disassociate ka sa Integrated Bar of the Philippines. Sapagkat ang Integrated Bar of the Philippines is the biggest and most prominent na organisasyon ng mga abogadong Pilipino at kinikilala ito ng Korte Suprema. At kaya nga, nagpalabas ito ng unanimous Board of Governors decision. Ibig sabihin sa buong Pilipinas at mga rehiyon, nagtipon-tipon po ang mga pamunuan ng Integrated Bar of the Philippines from all over the country. At ang desisyon nila, ang Supreme Court ang tagapagtaguyod at tagapagsiguro that the architecture of constitutional framework will remain intact. At ito ang magiging gabay at sandigan ng ating buhay na demokrasya. So yun po ang role ng Korte Suprema. Hindi po pwedeng ang demokrasya ay kanya-kanya according sa iyong pananaw at according sa iyong political agenda at personal na kagustuhan. Pwede kang gumawa ng hakbang nang naaayon sa iyong sariling desisyon, bagamat ito ay sumasalungat na sa tamang proseso ng batas at sa tamang pag-apply ng mga probisyon at sandigang mga requirements ng ating konstitusyon, which the Supreme Court has been so categorical in its declaration na ang impeachment articles na pinaakyat po ng House of Representatives noong ito po ay kanilang nilabag ang naunang na-file na 3 impeachment complaints, at bagamat hindi din nila po sinunod pa ang provision ng substantial and procedural due process at ang equal protection of law and at ang 1-year ban on more than 1 impeachment complaints against an impeachable officer, malinaw po na ang binabanggit ng Korte Suprema, if you want to impeach Sara Duterte, then do it in the correct and proper way that conforms to constitutional requirements and legal process as defined by law and defined by the Constitution. Yan po ang binabanggit. So hindi naman inaabsuelto ng Korte Suprema si Sara Duterte. So itong binabanggit ni Hontiveros na mag-convene pa ang Senate Impeachment Court, mali po yon. At nagpahayag na ng kanyang pananaw, although personal pa yon, and we hope and we believe
nagagawan po yan ng consensus and caucus nila Senate President Chis Escudero. Kung kaya, walang numero po, walang bilang itong mga kulukoy na mga senador, no? 5 lang naman ang maingay na naninindigan na hindi nila kikilalanin ang desisyon ng Korte Suprema. Nakakahiya po ito sapagkat sila ay mga legislators supposedly. And being legislators, they should have the highest integrity of upholding the rule of law, including the respect of the majesty of the rule of law, and to respect as well and to abide by the authority of the Constitution given to the mandate of the Supreme Court na sila ang nagtatakda kung ano ang tamang interpretasyon sa batas. Walang pwedeng mag-interpret ng batas. The final interpreter and arbiter of law, including the Constitution, is the Supreme Court. So kung legislator supposedly, itong si Hontiveros, si Itbulaga Tito Soto, si 2 counts libel convicted na hindi dapat naging senador ito dahil ito ay crime of moral turpitude. At hindi lang ito RTC conviction kundi Supreme Court final conviction against Erwin Tulfo, 2 counts of libel. Hindi ka na pwede dyan ma-appoint o tumakbo sa anumang public office, even sa pagkasenador, sapagkat ang libel, lalo na may final conviction affirmed by the Supreme Court, is a crime of moral turpitude. Requirement po yan na kapag may crime of moral turpitude ka, you are not entitled and authorized by law na maging appointed or elected in any position of government. Pero ginawa pa rin po nitong sindikato na Comelec, pinalusot si Erwin Tulfo. Recorded po yan mga kababayan. Naka-record po yan mga kababayan sa Supreme Court. 2 counts of final conviction of libel affirmed by the Supreme Court. No? So itong 5, si Hontiveros na itinuturo ng ilang witnesses, no, doon sa kanyang muro-muro na one-woman show Senate hearing na tanim witness ang modus operandi niya, si Itbulaga Senator, that the only qualification niya is naging host ng Itbulaga, ito si Tito Soto, pero binubuto pa rin ng taong bayan, no? Damatans na to, pero walang pinagkatandaan, no? Baluktot pa rin ang kanyang pananaw na bagamat senador siya, hindi niya nirerespeto ang wisdom and majesty of the law, lalo na po na final decision ng Korte Suprema ang inilabas. Number 3, si Erwin Tulfo. Number 4, itong si Bam Aquino. At number 5, itong si Kiko Pangilinan. No? Itong 5 ito, they are supposed to be ay modelo ng pagsunod sa batas sapagkat sila ay gumagawa dapat ng batas. Pero nilalabag nila ang batas, mga kababayan, no? Kaya nga, Rolando Casis Brosas, ka Eric, ang sarap makinig sa inyo. Thank you, John Amasa, graduate sa School Bukol. ang Tito Soto na ito. They don't have the numbers, mga kababayan, no? And I believe there will be minimum of 18 or 17 senators that are going to decide for finality of rejection and outright dismissal of the bogus and unconstitutional invalid impeachment articles. Ang sabi ni Chis Escudero bilang Senate President in one interview na kanyang ginawa, bagamat sabi niya ay pananaw niya lang ito, but I know, alam natin mga kababayan na gumagawa sila ng tinatawag na caucus o consensus bago sila magkaroon ng plenary at magbutuhan. Sabi niya, hindi na kailangang i-convene ang Senate Impeachment Court because the language of the decision of the court was very clear, ang sinabi ng Korte Suprema. The Senate did not acquire jurisdiction on even the impeachment court on the bogus and invalid and unconstitutional articles of impeachment. Therefore, walang dapat pag-usapan pa na i-convene pa o ipatawag pa at mabuo ulit ang Senate Impeachment Court sapagkat hindi nagkaroon ng jurisdiction ang Senado and even ang Impeachment Court
was not supposedly to be convened because the Senate and the Senate Impeachment Court do not have jurisdiction on the bogus and unconstitutional impeachment complaint na ito. Mahirap na rin po na babaliktarin pa yang desisyon ng Korte Suprema sapagkat yan po ay almost unanimous. 13-0. And kahit ano pa ang pag-hysterical ni Laila de Lima at ng mga alipores ni Martin Romualdez, tapos na ang boxing. They wait again until February 2026. At doon nila simulan ang impeachment proceedings against Sara Duterte na naman. Pero siyempre sa mata ng publiko at ng mamamayan, ito ay bingatibo na. Ito ay hindi na makatarungan at ito ay hindi na tungkol sa pananagutan supposedly at kontra-corruption na kampanya laban kay Vice President Sara Duterte sapagkat malinaw naman po that there was no adverse finding on the part of COA, mga kababayan, no? There was no negative or anomalous order of report coming from Commission on Audit na nagnakaw, nag-abuso o nagdispalko o nag-istapa ng pera ng taong bayan si Sara Duterte, because for 3 consecutive years ang Office of the Vice President and even during her tenure as Secretary of the Department of Education, Sara Duterte was able to hurdle with unmodified report by COA. Pag sinabing unmodified, ibig sabihin po no anomaly, no irregularity, including the controversial allegations na kanyang ninakaw ang kanyang tinatawag na confidential fund. Ngayon, bagamat nagsalita na ang Commission on Audit, which is the authority in the constitutional authority na mag-audit ng lahat ng kagastusan at paggamit ng mga pondong pampubliko ng lahat ng sangay ng gobyerno, and yet hindi pa rin naniniwala itong mga tauhan ni Marcos at Romualdez na mga bulok na politiko, nais pa rin nilang gamitin ang confidential fund issue para mapa-impeach si Sara Duterte. And yet, tahimik sila at patay malisya at kunwari wala silang alam dito sa large-scale plunder and massive corruption of public funds involving flood control projects and other infra projects, and among others, na marami pong nawawalang pundo by the trillions na in the last 3 years ni Marcos. Tahimik po ang mga grupong ito, like ang mga pink and yellow zombie, kagaya ni de Lima, ni Shell Jokno, nila Pangilinan at nila Bam Aquino. Tahimik sila pagdating sa mga real issues of plunder and corruption that are so scandalous na hindi mo pwedeng hindi mapansin at punahin. Tahimik din sila dito sa nakawan sa flood control projects, sa mga panggagancho sa PhilHealth Fund, among other issues of scandalous enormous effect tungkol sa kaganapan ng malawakang pandarambong sa kabanang bayan na ginagawa at nangyayari sa panahon ngayon ni Marcos at Romualdez. Tahimik sila. Pero pagdating kay Sara Duterte, doon sa hindi nila ma-establish because there is already a COA report na nagkaklaro na hindi po yan ginalaw o nagka-anomalya, ipinipilit pa rin nila. Therefore, the matter at hand right now is no longer about accountability. It's no longer about corruption crusade or anti-corruption crusade. It's all about power. Tungkol lang ito sa kapangyarihan at pagkasakim sa gahaman sa pondo at kapangyarihan ng Marcos at Romualdez, sapagkat the only singular political obstacle right now na hindi po magtatagumpay ang ambisyon ni Marcos at Romualdez that they will consolidate power beyond 2028 is the presence of Sara Duterte. The last man standing is a woman by the name of Vice President Sara Duterte.